Pinakamaligayang bansa sa mundo, ang bansang itinuturing na pinakamagandang tirahan sa buong planeta, ang paraiso sa Nordic na hinahangaan ng lahat. Ito ba ay isang ilusyon lamang? Sa isang live broadcast ng pambansang telebisyon ng Denmark, isang batikang mamamahayag na may 30 taong karanasan ang nagbitiw ng mga salitang nagpatigil sa buong bansa. Ang aking ina, ang taong pinakamamahal ko, ay pinaslang ng mismong bansang ito na tinatawag nilang numero 1 sa mundo. Ang isang tunay na maunlad na bansa ay hindi matatagpuan dito. Sa gitna ng paghikbi, ikinuwento niya ang malamig na katotohanan ng isang welfare state at ang mahiwagang liwanag na nasaksihan niya sa Pilipinas, ang huling destinasyon na kanyang tinungo matapos ang matinding kawalan ng pag-asa. Bakit niya itinakwil ang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas na huling pag-asa ng sangkatauhan? Ang katotohanang yumanig sa buong Europa ay ibubunyag na ngayon. Nalampasan na ba ng Pilipinas ang Denmark, ang numero 1 bansang dapat tirhan? Ang nakagugulat na pagtatapat ng isang mamamahayag na Danish tungkol sa Pilipinas ay lumikha ng malaking kontrobersya sa buong mundo. Ang internasyonal na komunidad ay nagulat sa salaysay ng isang babaeng Danish tungkol sa isang bagay na hindi inakala ng sinuman. Ang Copenhagen, ang kabisera ng Denmark, ay isang sentro ng transportasyon na nag-uugnay sa mga bansa sa Nordic. Kilala ito sa mataas na marka sa kaligtasan, edukasyon at infrastruktura at itinuturing na pinakamagandang syudad sa mundo. Ngunit sa likod ng makinang na reputasyong ito, may isang babaeng nagdadala ng hindi mailarawang pait. Nawala niya ang kanyang matandang ina matapos itong mapabayaan sa ospital ng higit sa 8 oras. Iyon ang sandaling nasaksihan niya ang pagbagsak ng tinatawag na First Class Nation. Pagkatapos ng masakit na pangyayaring iyon, nagsimula siyang magduda sa lahat ng tungkol sa kanyang bansa. Nagdesisyon siyang iwan ang lahat upang bisitahin ang Pilipinas, isang bansang nabalitaan niyang magandang tirahan, ngunit ang nasaksihan niya ay malayo sa kanyang inaasahan, na nagtulak sa kanya upang isiwalat ang katotohanan sa pambansang telebisyon ng Denmark. Hindi ang Denmark ang pinakamagandang bansa. Ang posisyong numero 1 na itinatago ng media ay nasa ibang lugar. Ang mga mamamayan ng Denmark ay labis na nagulat sa mga salitang iyon. Ano ang naranasan niya sa Pilipinas at ano ang kanyang ibinunyag? Tuklasin natin ang kwentong ito ngayon. Ako si Marian Jensen, 60 taong gulang, at ako ay naging mamamahayag sa pambansang telebisyon ng Denmark sa loob ng 30 taon. Habang tumatanda ako, mas malinaw kong nakikita ang tunay na kalagayan ng aking bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Lahat ng aking pinaniniwalaan sa buhay ay gumuho noong isang hapon ng taglagas ilang taon na ang nakalilipas. Karaniwang umaga lang iyon nang dumaing ang aking ina ng pananakit ng dibdib. Nagmadali akong tumawag ng ambulansya sa Central Hospital ng Copenhagen, ang pinakamalaking ospital sa aming bansa. Huwag kang mag-alala, darating agad ang doktor, sabi ng nurse. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, wala pa ring dumating. Ang pasilyo ng emergency room ay puno ng mga pasyente at ang mga kawani ay pabalik-balik na parang mga makina. Paulit-ulit kong tinanong kung kailan susuriin ang aking ina. Maghintay lang po kayo, masyadong marami ang mga pasyenteng malubha ang lagay. Pagsapit ng 3 oras, lalong bumagsak ang kondisyon ng aking ina. Hindi ko na napigilan ang sarili. Tumakbo ako sa silid ng mga nurse. Pakiusap, tawagin niyo ang doktor ngayon din. Nanganganib ang buhay ng nanay ko. Ginagawa rin namin ang lahat. Sinusunod lang namin ang pagkakasunod-sunod. Pakiusap, maghintay pa kayo, sagot nila sa malamig na tono. Lumipas ang 4, 5, 6, 7 oras. Hindi na sumasagot ang aking ina. Pagsapit ng 8 oras, pumunta na ako sa administrative office ng ospital para magreklamo. Matatanggap ba ito? Ang hayaang mapabayaan ng isang pasyenteng naghihingalo ng 8 oras? Ito ba ang sistema ng kalusugan ng Denmark? Paumanhin, kulang kami sa tauhan, wala kaming magagawa. Iyon ang sagot na natanggap ko mula sa bansang tinatawag na pinakamagandang tirahan sa mundo. Pagkalipas ng 4 oras at 40 minuto, nang dumating ang doktor, wala na ang malay ng aking ina. Paumanhin, ginawa namin ang lahat. Ang salita ng doktor ay hindi na tumagos sa akin. Nawala ang aking ina nang ganoon lang, hindi sa isang kama ng ospital, kundi sa pasilyo ng emergency room na pabayaan ng walang nag-aalaga. Sa funeral home, nakaupo ako ng tulala. Nahihiya ako sa aking sarili.
ang taong ipinagmalaki ang Denmark sa telebisyon sa loob ng 20 taon. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa. Ang ating sistemang pangkalusugan ay nasa pinakamataas na pamantayan. Ang modelong welfare ng Nordic ay dapat tularan ng buong mundo. Ang mga salitang sinabi ko sa harap ng kamera ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon ay kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Pagkatapos ng libing, nag-resign ako sa telebisyon. Tiningnan ako ng mga kasamahan ko nang may pagtataka. Marian, anong nangyari sa iyo? Alam naming malungkot ka, pero hindi ba sobra na ang desisyong ito? Hindi na ako makapagsisinungaling pa, ang sagot ko na ikinagulo nila. Anong kasinungalingan? Lahat ng sinasabi natin sa mga mamamayan araw-araw, ang pagpuri sa Denmark bilang pinakamahusay. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Walang sino mang makakontra sa akin dahil alam nilang gumuho na ang aming sistema, ngunit walang nangahas na magsalita. Pag-uwi ko sa bahay, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malilinis na kalsada, ang maayos na mamamayan, ang magagandang gusali ng Copenhagen perpekto ang panlabas, ngunit sa loob may taong napabayaan ng 8 oras at naghihingalo. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Gusto kong makita kung paano tunay na namumuhay ang mga tao, hindi ang mga estadistikang inilalathala, lalo na kung paano sila kumikilos sa gitna ng krisis. Matapos iyon, sinimulan kong puntahan ang mga lugar na tinamaan ng sakuna sa buong Europa. Marami akong oras para malimutan ang sakit ng pagkawala ng aking ina. Pagkalipas ng ilang buwan, nakabalita ako ng matinding baha sa Timog Pransya. Agad akong bumiyahe. Iyon ay isang maliit na nayon, 1 oras ang layo mula sa Nice. Ang tanawin pagdating ko ay nakakabigla, mga kalsadang lunod sa tubig, mga sasakyang tinangay, at mga mamamayang nagpapanik. Ngunit mas nakakagulat ang reaksyon ng mga tao. Kasalanan ito ng mayor, hindi niya pinamahalaan ng maayos ang sistema ng kanal. Hindi nagbigay ng babala ang gobyerno sa tamang oras. Wala kaming alam. Abala ang lahat sa paninisi sa isa't isa. Binatikos din ang mga rescuer. Bakit ngayon lang kayo dumating? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang binabayad naming buwis? Isang matandang lalaki ang natrap sa bintana ng 2nd palapag at humihingi ng saklolo. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue. Sa buong panahong iyon, walang tumulong sa kanya dahil ang lahat ay abala sa pagprotekta sa sarili nilang ari-arian. Sa pagtingin ko roon, naisip ko, ito ang realidad ng Europa sa harap ng krisis. Naging mahina tayo ng ganoon. Nang dumating ako sa gymnasium ng paaralan na ginamit bilang pansamantalang evacuation center, mas nakakadismaya ang tanawin. Kulang sa supply, nag-uunahan ang mga tao. Nauna ako rito, umalis ka. Dapat unahin ang matatanda. Edad ang inaalala mo. Nagmamadali rin ako. Nasaan ang mga opisyal? Nakaupo lang sila sa opisina at gumagawa ng papeles. Kami ay para sa administrative duties lang. Ang rescue operation ay tungkulin ng mga civil volunteer organizations. Isang malamig na sagot. Ang responsibilidad ay ipinasapasa at ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ay napabayaan. Ilang araw ang lumipas, nagtungo ako sa Belgium. Nakaranas din sila ng baha. Nabalitaan ko ang isang nursing home sa labas ng Brussels na nalubog sa tubig. 20 matatanda ang natrap. Inabot ng 6 na oras bago dumating ang rescuer. Sa panahong iyon, nasaan ang mga tauhan? Karamihan ay umuwi na. May pamilya rin kami. Hindi na namin kayang manatili rito, ang sabi ng isang empleyado. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Sila ay maaaring nailigtas kung may isang taong nanatili sa kanilang tabi. Sa pagkakita ko roon, napaiyak ako. Naalala ko ang aking ina. Bakit ganito ang Europa? Bakit ganito tayo kawalang kilos sa harap ng krisis? Nang dumating ako sa Germany, katulad din ang sitwasyon. Ang ilog ng Rhine ay umapaw, maraming syudad ang nalubog at ang mga tao ay namuhay sa takot. Sa harap ng isang supermarket, nag-aaway ang mga tao para sa mga pagkain. Akin to, bitawan mo. Nauna ako. Hanggang sa kailangan na ng interbensyon ng pulisya. At ang media, sila ay naghahanap lang ng mga nakakashock na eksena, mga gumuhong gusali, mga taong umiiyak, mga magulong kalsada. Patuloy nilang ipinapakita ang mga iyon upang dagdagan ang takot. Ang sakuna sa Germany ay gawa ng kaliwa, resulta ng kawalan ng kakayahan ng gobyerno. Sisi lang ang alam nila, walang solusyon. Nilakbay ko ang buong Europa sa loob ng 2 buwan at napagtanto ko, ang sistemang ipinagmamalaki natin sa Europa ay panlabas lamang.
Kapag payapa, mukhang maayos, ngunit kapag dumating ang krisis, wala tayong magawa. Ang lahat ay nagsisihan. Ang mga opisyal ay umiiwas sa responsibilidad. Ang media ay nagpapalaganap lang ng takot. Ang mga pinakamahina ang matatanda, ang laging huling inililigtas o tuluyang nalilimutan. Pagbalik ko sa Copenhagen, nabalot ako ng pakiramdam ng kawalan. Kung gayon, saan ang sagot? Nasaan ang bansa na tunay na ligtas? Isang araw, nabasa ko ang isang artikulo sa internet. Ang sistema ng pagtugon sa sakuna ng Pilipinas ay umabot sa pinakamataas na pamantayan sa mundo. Sa pagbabasa ng artikulo, napakunot ang aking noo. Pilipinas? Ang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya na iyon. Mahirap paniwalaan dahil may prejudice ako na ang mga bansa sa Asya ay maganda lang sa labas, ngunit magulo sa loob. Ngunit sa mas malalim na pagsasaliksik, patuloy na lumilitaw ang katulad na mga artikulo. Ang paraan ng pagtugon sa sakuna ng Pilipinas ay naging global model. Kapag may sakuna, ang disiplina at kaayusan ng mga Pilipino ay ikinagulat ng mundo. Totoo ba ito? O baka isa lang itong imaheng binuo ng media? Gusto ko itong patunayan mismo. Ilang buwan ang lumipas, nag-book ako ng flight patungong Maynila. Mas malaki ang duda ko kaysa sa inaasahan. Baka mabigo lang ako at bumalik. Ngunit kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport noong tag-ulan. Paglabas ko ng paliparan, naiiba ba ito sa Europa? O baka itinatago lang din ang katotohanan? Noon, hindi ko pa alam na ang aking masasaksihan ay yayanig sa aking buong pananaw sa mundo. Sa loob ng isang bus mula sa airport patungong Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsadang maayos ang pagkakaayos, ang mga sasakyang tumatakbo ng maayos. Hindi masama ang panlabas. Pero maganda rin naman ang labas ng Europa, hindi ba? Pagkatapos ilagay ang aking mga gamit sa hotel, agad akong lumabas patungo sa sentro ng lungsod. Ang mga abalang kalsada na puno ng mga kabataan, ang mga makukulay na billboard, ang masiglang musika. Pumasok ako sa isang coffee shop at nag-order ng kape. Umupo ako at binubuksan ang aking laptop para ayusin ang aking schedule nang bigla akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Iniwan ko ang aking wallet at bag sa mesa at pumasok sa banyo. Iyon ay isang bagay na hindi ko kailanman magagawa sa Europa. Tiyak na may kukuha nito kapag wala ako. Ngunit naalala ko ang nabasa ko na sa Pilipinas. Walang ganoong pangyayari. Susubukan ko. Paglabas ko ng banyo at pagbalik sa aking upuan, nandoon pa rin ang lahat, ang wallet, bag, maging ang aking smartphone na nasa mesa. Baka maswerte lang ako, naisip ko habang umiinom ng kape. Ang babaeng Pilipino sa kabilang mesa ay ginawa rin ng gayon. Isinabit niya ang kanyang bag sa upuan at nagtungo sa counter para umorder. Walang nakapansin, napakakaiba. Ito ba ay normal dito? Sa loob ng ilang araw, naglakad-lakad ako sa iba't ibang lugar sa Intramuros, sa mga parke, sa mga makasaysayang monumento. Nilakbay ko ang mga pangunahing bahagi ng Maynila. Isang gabi, pumasok ako sa isang convenience store. Nang mamimili at magbabayad na, nakalimutan ko ang aking bank card sa counter at lumabas. Pagdating ko sa hotel, doon ko lang napagtanto, ang card ko. Kinabukasan, nagmamadali akong bumalik sa tindahan. Paumanhin, nakalimutan ko ang card ko rito kagabi. Opo, nandito po, nakangiting ibinalik ng empleyado ang aking card. Nakalagay lang ito roon ng magdamag. Walang kumuha? Tanong ko, at umiling ang empleyado. Hindi po, gamit ito ng customer. Hinahayaan lang namin dito. Napaka-natural ng kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, natulala ako. Normal lang ba ito? O masyado lang akong maswerte? Ilang araw ang lumipas, may naranasan akong mas kahanga-hanga. Malapit sa isang terminal ng tren, pasado 12:00 na ng hating gabi. Sa Europa, iyon ay oras na hindi ako kailanman maglalakad ng mag-isa. Subalit sa platform, may isang lola. Tiyak na siya ay lagpas 70 taong gulang na. Hawak niya ang kanyang gamit at tumitingin sa mapa. Nagulat ako at lumapit sa kanya. Lola, delikado pong mag-isa sa ganitong oras, sabi ko gamit ang isang translation app. Ngumiti ang lola at sumagot, "Hindi po anak, ligtas dito," sabi niya at mahinahong sumakay sa tren. Tinitigan ko ang kanyang likuran ng may pagkamangha. Maaari bang mangyari ito? Sa Copenhagen, ang makakita ng isang 70 anyos na lola na sumasakay ng tren ng mag-isa sa madaling araw ay hindi maiisip delikado ito, pero dito, iyon ay pangkaraniwan. Kinabukasan, habang naglalakad sa kalsada, nakakita ako ng isang dayuhan na kitang-kita na nahulog ang kanyang wallet.
ngunit hindi niya napansin at nagpatuloy sa paglakad. Naisip ko, siguradong may kukuha na niyan, ngunit ang nakakagulat, isang Pilipino na dumaraan ang pumulot ng wallet at tumakbo para ibalik ito. "Sir, nahulog niyo po ito." Nagulat ang dayuhan at nagpasalamat habang ang Pilipino ay ngumiti na lang at nagpatuloy sa paglalakad. Pinanood ko ang pangyayari at naisip ko, baka nagkataon lang ito. Pero ang mga pangyayaring tulad nito ay patuloy na nauulit. Nakaiwan ng laptop sa coffee shop, nandoon pa rin. Naiwan ang payong sa bus, itago ng driver para sa iyo. Nahulog ang cellphone sa kalsada, may hahabol para ibalik. May kakaiba rito, hindi lang ito tsamba. Lumipas ang isang buwan. Unti-unti kong naramdaman na gumuho ang aking mga prejudice sa Pilipinas. Hindi lang ito sa panlabas. Ang disiplina ng mamamayan ay tunay na naiiba. Pero may isang tanong pa rin. Kapag payapa, mabait ang lahat, iyan ang problema. Pero kapag dumating ang krisis, paano? Sa oras na iyon, paano sila kikilos? Inisip ko na ang kaguluhan at pagiging makasarili na nakita ko sa Europa ay makikita rin sa Pilipinas dahil ang tao ay pare-pareho lang. Ngunit ang aking iniisip ay lubos na mali. Iyon ang natanto ko pagkalipas ng ilang sandali. Iyon ang araw na ika-2 buwan ko na sa Maynila. Mula umaga, hindi normal ang panahon. Ang balita ay patuloy na nagbibigay ng babala. Ulan na may record-breaking na dami. Limitahan ang paglabas. Tumingin ako sa bintana ng hotel. Ang maitim na ulap ay bumalot sa buong langit ng Maynila. Siguro katulad lang ito ng baha na nakita ko sa Europa. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimula ang ulan. Sa simula ay normal, ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi. Isang emergency alert ang pumasok sa aking cellphone, babala ng matinding pag-ulan sa buong Maynila, panganib ng baha sa mabababang lugar. Maghanda para sa paglikas. Tumingin ako sa bintana. Ang mga kalsada ay nagsimula ng malunod. Nagsimula na. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto ko itong masaksihan mismo ang sitwasyon. Gusto kong makita kung anong mukha ang ipakikita ng Pilipinas sa harap ng krisis. Pagbaba ko sa lobby, abala ang mga staff, ngunit ang nakakagulat, hindi sila nagpapanik. Kumikilos sila ng mahinahon ngunit mabilis. "Ma'am, delikado po sa labas ngayon," magalang na sabi ng staff. "Hindi, okay lang. Nag-aaral ako tungkol sa sakuna," pagsisinungaling ko. Ngunit naintindihan ng staff at binigyan ako ng payong. "Kung ganoon, mag-ingat po kayo. Baha po ang mga istasyon ng tren, iwasan niyo po ang rutang iyon." Paglabas ko, ang mga patak ng ulan ay tumatama sa aking mukha. Napakalakas ng ulan, hindi na gumagana ang payong. Ang mga kalsada ay naging mga ilog. Naglakad ako sa tubig na abot hanggang tuhod. Pagkalipas ng ilang block, nakarating ako sa isang malaking intersection. Dooy nasaksihan ko ang isang eksenang nagpatigil sa aking paghinga. Isang bus ang nakatigil, kalahati ang lunod sa tubig. Ang mga pasahero ay natrap sa loob. Tapos na. Naisip ko, ang kaguluhang nakita ko sa Europa ay mauulit na naman. Itinaas ko ang aking kamera, naghahanda na kunan ang mga taong nagpapanik, sumisigaw at nagtutulakan para makalabas. Ngunit ang aking nakita ay lubos na naiiba. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay kumikilos ng maayos na nakakagulat. Isang kabataang lalaki ang nasa harapan, ginagabayan ang matatanda patungo sa likod ng bus. "Lola, dito po, mas ligtas. Unahin ang mga bata. Ako na ang huli." Iyon ang boses ng isang babaeng nasa edad na. Hindi ko makapaniwala sa aking nakikita. Bakit walang sumisigaw? Bakit walang nagtutulakan? Sa labas ng bus, may mas nakakagulat pang pangyayari. May ilang kotse ang nalubog, ngunit ang mga driver ay nagtutulungan. Ang pinto ng isang maliit na kotse ay hindi mabuksan dahil sa pressure ng tubig, kaya kinuha ng driver sa tabi niya ang martilyo mula sa kanyang sasakyan at ibinigay ito sa kanya. "Gamitin mo ito, basagin mo ang salamin." Isinapanganib niya ang sarili na matangay ng agos para maabot ang martilyo. Tinitigan ko ang eksenang iyon at natulala. Normal lang ba ito? Sa Europa, tiyak na poprotektahan muna nila ang sarili. Paanong may magsasakripisyo para sa estranghero? Noon, may humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko ang isang dalagang empleyado ng convenience store. "Dayuhan po kayo, di ba? Huwag po kayong mabasa. Gamitin niyo po ito bilang pantakip." Binigyan niya ako ng plastic na bag at ngumiti. Natulala ako at tinanggap ang plastic. Sa sitwasyong ito, nag-aalala pa siya para sa isang estrangherong dayuhan. Nakatayo lang ako, hindi makapagsalita para magpasalamat at ngumiti lang siya muli bago mabilis na tumakbo sa tindahan. Siguro nalulubog na rin ang kanyang tindahan.
Nakatayo lang ako, tumitingin sa paligid. Iyon ay isang intersection na nawalan ng trapikong ilaw, ngunit ang mga sasakyan ay nagbibigayan. Walang tunog ng busina, walang sigawan. Isang mamamayan ang nakatayo sa gitna ng kalsada, kusang loob na nag-aayos ng trapiko at ang mga driver ay sumusunod sa kanyang utos. Ano ito? Sakuna ba talaga ito? Kung sa Pransya ito, baka naging larangan na ito ng digmaan. Ang lahat ay sisigaw para mauna sila. Ang busina at mura ay nakakabingi. Ang mga opisyal ay nakaupo lang sa opisina at magsasabing, hindi po saklaw ng aming tungkulin, pero dito lubos na naiiba. Noon ko napagtanto, ang panlabas na itsura noong payapa ay hindi palabas lamang. Nang dumating ang krisis, iyon ang tunay na mukha. Lalong tumindi ang ulan, ngunit ang kapanatagan ng mga tao ay hindi natinag. Itinaas ko ang aking kamera at sinimulang i-record ang lahat ng sandaling iyon. Ang maayos na paglikas ng mga pasahero sa bus, ang mga driver na nagtutulungan, ang mga taong nag-aayos ng trapiko, ang staff ng tindahan na nagmalasakit sa dayuhan. Sa bawat pag-click ng kamera, ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Dapat malaman ito ng mundo. Kailangang malaman ng lahat na may isang bansang ganito ang umiiral. Sa sandaling iyon, isang electronic board na nagpapakita ng balita ang nakakuha ng aking pansin. Ang balita ay naguulat ng sitwasyon sa real time, ngunit hindi pinalalaki ang takot na tulad ng media sa Europa. Sa kasalukuyan, ang lugar ng Maynila ay binabaha, manatiling kalmado sa paglikas. Ang elementary school at barangay hall sa malapit ay gagamitin bilang pansamantalang evacuation center. Sa sinumang nangangailangan ng agarang rescue, tumawag sa 117. Nagpapadala lang sila ng mahinahon at tumpak na impormasyon. Sa sandaling iyon, naniwala akong totoo ang Pilipinas. Ito ay isang bansang may fundamental na pagkakaiba at nagdesisyon akong mas magsaliksik pa para makita ang tunay na mukha. Habang naglalakad sa ulan, hindi ko alam kung kailan ako nakapasok sa isang maliit na eskinita sa isang residential area. Ang tubig ay umabot na sa hita. Dahil maliit ang eskinita, mas mabilis ang agos ng tubig. Noon, nakarinig ako ng ingay mula sa isang gusali. Pagtingin ko, iyon ay barangay hall. Sa pasukan, isang lalaki ang nagtatanggal ng kanyang bota. Ano yun? Nagtataka akong lumapit. Ang lalaking iyon ay nagtanggal din ng medyas at tumalon sa tubig hubad. Nabaliw na ba siya? Sa sitwasyong ito, iyon ay hindi maiisip sa Europa isang opisyal na tumatalon sa baha ng walang bota. Pumasok siya sa gusali at pagkalipas ng sandali ay may karga-kargang matandang lalaki. Iyon ay lolo na lagpas 80 taong gulang na. Nilakad niya ang mabilis na agos ng tubig para dalhin ang lolo sa ligtas na lugar. Pinigilan ko ang aking paghinga habang pinapanood iyon. Pagkatapos ilapag ang lolo, tumakbo siyang muli sa loob ng gusali. Hindi ko napigilan ang sarili, sinundan ko siya sa loob. Ang tubig ay hanggang tuhod na sa loob, ngunit ang nakakagulat ay ang tanawin. Ilang tauhan ang abala sa trabaho, ang isa ay naglilipat ng mahahalagang dokumento sa mataas na lugar. Ang isa ay nagtataas ng mga computer sa mesa. Habang ginagawa iyon, patuloy silang sumasagot sa telepono. Lola, nandyan po ba kayo? Hanggang saan na po ang tubig? Iyon ang boses ng isang babaeng kawani. Huwag po kayong gagalaw, pupunta po ako riyan agad. Pagkatapos ng tawag, isinulat niya ang address sa papel at ibinigay sa kasamahan at agad na tumawag ng iba. Napanganga ako. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ang lalaking kawani na hubad kanina ay may karga na namang matanda, isang lola na naka-wheelchair. Ang wheelchair ay hindi magagamit sa tubig. Lola, okay lang po ba kayo? Karga ko na po kayo. Ang kanyang polo ay basa na at sira, ngunit hindi niya ito alintana. Nilapitan ko siya at tinanong, kayo ba ay rescuer mula sa fire department? Umiling siya. Hindi po. Kayo po ba ay kawani ng barangay? Barangay official po. Barangay official na nagtatrabaho ng ganito? Pinutol niya ako at sumagot, ang protektahan ng mamamayan ay trabaho ko po. Napaka-natural ng kanyang mukha. Tumakbo siyang muli sa loob. Nakatayo lang ako ng tulala. Ang araw na iniwan ng aking ina ng 8 oras sa Copenhagen ay bumalik sa aking isipan. Wala kaming magagawa, kulang kami sa tauhan. Hindi po saklaw ng aming tungkulin. Iyon ang imahe ng mga tauhang nagsabi ng ganoon. Pero dito, iba ang lahat. Walang nagsabing hindi ko magagawa. Walang nagsabing hindi saklaw ng tungkulin ko. Tahimik nilang ginampanan ang kanilang tungkulin, hindi. Ginawa nila ng higit pa sa kanilang tungkulin. Isang kawani ang lumapit sa akin. Ma'am,
Delikado po rito. Dadalhin namin kayo sa pinakamalapit na evacuation center. Okay lang, researcher ako. Gusto kong obserbahan ang sitwasyon. Nakinig siya sa akin, nag-isip sandali at sinabing, kung ganoon, gusto niyo po bang pumunta sa command center ng lokal na pamahalaan? Doon niyo makikita ang buong sitwasyon. Pwede ba iyon? Sumama po kayo sa amin sa sasakyan ng barangay. Sa loob ng sasakyan tinanong ko siya, sino yung lalaking hubad na pabalik-balik kanina? Siya po ang kapitan ng aming barangay. Kapitan ng barangay na direktang sumasama sa rescue? Opo, syempre po. Sa panahon ng krisis, ang pinuno ang dapat na nauuna. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng napaka-natural. Hindi ako makapagsalita. Sa Europa, ang mga manager ay nakaupo lang sa opisina at nagbibigay ng instruksyon. Ang direktang pagpunta sa field ay hindi maiisip. Pagdating sa command center, mas nagulat ako. Nang bumukas ang pinto ng command center, pinigilan ko ang aking hininga. Ang mga tauhan ay abala sa harap ng malalaking screen, ngunit walang kaguluhan. Sa halip, kumikilos sila bilang isang tumpak na makina. Sa isang pader, nakalatag ang mapa ng buong Maynila. Ang mga lugar na binabaha ay minarkahan ng pula sa real time. Station 3, ulat ng pagbaha, kailangan ng Rescue Team B. Barangay Health Center, Emergency Situation, Rescue Team A ay nasa field na. Royal City Parking Area, 5 sasakyan ang natrap, chine-check sa pamamagitan ng drone. Ang boses ng mga kawani ay patuloy na naririnig. Sa kabilang panig, pinamamahalaan nila ang social media. Para sa ating mga kababayan, kasalukuyang binabaha ang lugar ng Maynila, ang tren ay pansamantalang itinigil, mangyaring gumamit ng alternatibong transportasyon. Ang elementary school at barangay hall ay evacuation center, may pagkain at kumot. Ang impormasyon ay updated sa real time. Nakatitig lang ako, humahanga. Malayo ito sa disaster command center na nakita ko sa Europa. Sa baha sa Pransya, abala ang mga tauhan sa paninisi. Hindi saklaw ng aming departamento, kailangan naming maghintay ng order mula sa itaas. Pero dito, iba ang lahat. Walang umiiwas sa responsibilidad. Ang bawat isa ay gumagawa ng lahat sa kanilang posisyon. Ang namamahala sa command center ay lumapit sa akin. Balita ko ay dayuhan kayo. Sana ay maging kapaki-pakinabang ang ating sistema sa inyo. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sistema na ganito kaayos. Nang sabihin ko ito, ngumiti siya ng mapagkumbaba. Mahalaga ang sistema, ngunit sa huli, kung ang puso ng tao ay hindi kikilos, hindi natin matutugunan ang sakuna. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Puso ng tao. Oo, sa Europa ay may sistema, may organisasyon, may budget, ngunit kulang sa puso ng mga taong nagpapatakbo nito. Walang diwa ng responsibilidad, walang dedikasyon, walang pagkakaisa. Ang iniisip lang ay sapat na ang ginawa ko. Pero sa Pilipinas, iba ang lahat. Sa likod ng sistema ay mga tao. Ang kapitan na hubad na lumusong sa tubig, ang mga kawaning tumatawag sa magdamag, ang mga mamamayang kusang loob na nag-aayos ng trapiko. Ang kanilang mga puso ang nagpapaandar sa sistema. Isang bagong notification ang lumitaw sa screen. Barangay Health Center, Emergency Situation. Agad na tumugon ang tagapamahala. Rescue Team C, agad na lumabas. Medical team maghanda. Opo, malinaw. Maaari ba akong sumama roon? Ang tagapamahala ay nag-isip sandali at tumango. Sige, pero may kasamang tauhan na susunod sa inyo. Sumakay kami sa sasakyan ng lokal na pamahalaan patungo sa health center. Mula sa loob, tumingin ako sa bintana. Sa buong lungsod, ang mga tao ay nagtutulungan. Isang kabataang lalaki ang tumutulong sa matanda na magbuhat ng gamit. Isang lola na nagpapatong ng payong sa isang estranghero. Isang lolo na nagliligtas ng pusang na trap sa tubig. Ang mga maliliit na gawa ng kabutihan ay nagkalat sa buong lungsod. Ito ang tunay na katotohanan. Ito ang tunay na social welfare. Pagdating sa health center, marami ng tao ang nagtipon. Ang nakakagulat, halos lahat sila ay mga volunteer, mga kabataang mukhang estudyante, mga residente, maging ang mga empleyado ng kumpanya na nakauniforme. Sino ang nag-utos sa kanila na pumunta rito? Tanong ko sa kasamang tauhan. Walang nag-utos. Narinig lang nila ang balita at kusang pumunta rito. Kusa? Opo, sa Pilipinas, karaniwan ang ganito. Karaniwan? Sa Europa, iyon ay hindi kailanman naging karaniwan. Ang mga volunteer ay gumagawa ng sistematiko kahit walang direktiba. Ang bawat isa ay kusa ng naghahanap ng gagawin.
Isang kabataan ang nagtutulak ng wheelchair para ilikas ang matanda. Isang babae ang nagbibigay ng kumot. Isang lalaki ang naglilipat ng basang gamit. Napaiyak ako sa tanawin. Bakit ginagawa nila ito? Bakit ang dami nilang ginagawa para sa mga taong hindi nila kakilala? Isang kabataan ang lumapit sa akin. Dayuhan po kayo, di ba? Marunong po kayong mag-Ingles? Oo, mabuti po. Nag-evacuate po kami ng matatanda. May isang lola na dayuhan. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa kanya sa Ingles? Siyempre, sumunod ako sa kanila sa loob ng gusali. Sa loob ng health center, ang tubig ay hanggang tuhod na. Ang mga kawani at volunteer ay nagkakarga ng matatanda o nagtutulak ng wheelchair para ilikas sila. Ang lola na dayuhan ay isang misyonary mula sa Amerika. Nakaupo sa sulok, puno ng pag-aalala ang mukha. Lola, wag po kayong mag-alala. Narito po kami para tumulong. Lumapit ako at sinabi iyon. Gumaan ang mukha ng lola. O Diyos ko, natatakot ako. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at pinakalma siya. Pagkatapos, kinuha siya ng isang batang volunteer. Pagkadala sa kanya sa ligtas na lugar, tinanong ko ang kabataan, kayo ba ay rescuer mula sa fire station? Hindi po, estudyante lang po ako. Bakit kayo nandito? May nag-utos ba sa inyo? Sa tanong ko, ngumiti siya ng nahihiya. Walang nag-utos sa akin. Ang mga Pilipino po kasi, ganito talaga laging tumutulong. Sandaling huminto, idinagdag niya, hindi lang po ako, lahat po tayo. Ganito po talaga ang ating bansa. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa aking puso. Kapag may sakuna, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na laging tumutulong sa iba. Ang mga salitang iyon ay totoo, hindi kasinungalingan. Dito, may isang lahi na higit sa nasyonalidad. Isang lahi ng mga taong inuuna ang iba kaysa sa sarili sa panahon ng krisis. Buong araw akong nagtrabaho kasama nila kasama ang mga taong hindi ko kilala ang pangalan. Ngunit ang kanilang dedikasyon at tapang ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa aking puso. Nang lumubog ang araw, nakaupo ako sa isang sulok ng paaralan na ginagamit na evacuation center. Pagod ang aking katawan sa pagtakbo ng buong araw. Ngunit ang aking kaluluwa ay kakaibang napuno. Lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang coffee shop na iniwan ko ang wallet, ang lola na naglalakad ng mag-isa sa hating gabi, ang kapitan na hubad na lumusong sa baha, ang mga volunteer na kusang nagtipon, ang mga taong nagtutulungan. Ito ang tunay na Pilipinas. At napagtanto ko, ang sagot na hinahanap ko ay nasa rito. Habang nagpapahinga ako ng sandali, isang volunteer ang nagbigay sa akin ng mainit na tsaa at nagtanong, madalas po bang mangyari ang ganitong sakuna sa inyo? Oo, pero ang pagtugon natin ay tila napakaiba. Paano po naiiba? Nag-isip ako sandali. Paano ko ito ipaliliwanag? Naniniwala kami sa sistema. Inaasahan naming ang sistema ang lulutas sa lahat ng problema. Tumango siya. Pero kapag nabigo ang sistema, nararamdaman namin ang kawalan ng pag-asa at nagsisimula kaming manisi sa isa't isa. Dito, tila kabaligtaran. Kabaligtaran po? Oo, sa Pilipinas, ang mamamayan ang unang kumikilos. At ang mga kilos na iyon ang nagpapaandar sa sistema. Tumpak na obserbasyon. Pero bakit po ganoon? Bakit kusa kayong nagtutulungan? Sa aking tanong, tumingin siya sa malayo. Sa totoo lang, hindi rin po kami perpekto. Ilang taon na ang nakalilipas, marami rin kaming problema. Naranasan din namin ang malalaking sakit. Ipinagpatuloy niya ang kwento. May mga landslide na ikinamatay ng marami. May malalaking baha na ikinawala ng mga mahal sa buhay. Humina ang kanyang boses. Noong panahong iyon, magulo talaga. Gumuho ang sistema. Ang mga tao ay nawalan ng pag-asa. Tahimik akong nakinig, ngunit ang sakit na iyon ang nagpabago sa amin. Sinikap ng lahat na hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Pagpapabuti sa sistema ay bahagi lang nito, ngunit mas mahalaga, ang puso ng mga tao ang nagbago. Tiningnan niya ako. Natutunan namin na sa oras ng krisis, hindi dapat maghintay ng iba, kundi tayo mismo ang dapat kumilos. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa aking puso, paglago sa pamamagitan ng sakit. Ang Europa ay paulit-ulit na gumagawa ng lumang pagkakamali tuwing may sakuna paglikas, paninisi at pagkalimot. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ginugunita nila ang sakit at ginagawa itong lakas ng pagkakaisa. Sa isang sulok ng evacuation center, ang mga volunteer ay namimigay ng mainit na pagkain. Ang nakakagulat, halos lahat sila ay may-ari ng mga kainan sa malapit. Nilapitan ko ang isa at tinanong, siguro ay binahari ng tindahan ninyo, bakit nandito kayo? Ang matandang lalaki ay ngumiti,
Kapag nahihirapan ang kapwa, natural lang na tumulong, natural. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip. Sa Europa, ipinagmamalaki natin ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ngunit sa oras ng krisis, gaano ba ito na isa sa katuparan? Ang kapatiran na ipinagmamalaki natin ay kadalasang nananatili sa isang abstract na konsepto. Sa kabilang banda, ang pagkakaisa ng mga Pilipino na nakita ko rito ay napaka-konkreto at praktikal. Ipinapakita nila ito sa gawa, hindi sa salita lamang. Nang dumating ang gabi, humina ang ulan, ngunit ang sigasig ng mga volunteer ay hindi nabawasan. Nagpahinga sila sandali at patuloy na nag-aalaga sa mga apektadong mamamayan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isang lola. Mukhang lagpas aliwan po na siya. Sabi niya, nakarating siya sa evacuation center dahil sa tulong ng isang kabataang lalaki. Lola, okay lang po ba ang bahay niyo? Ang tubig ay umabot na sa 2nd palapag. Lahat ng pinaghirapan ko habang buhay ay tinangay na. Ngunit ang mukha ng lola ay nananatiling mahinahon, pero ang mabuhay ay swerte na. Tiningnan ng lola ang binatang tumulong sa kanya, nagluluha ang kanyang mga mata. Ang mabuhay ngayong araw ay swerte na. Salamat, anak. Ang binatang lalaki ay nahihiyang kumaway. Ginawa ko lang po ang natural na dapat gawin, lola. Ang lola ay patuloy na nagsalita. Pagkatapos ng giyera, may mga pagkakataong wala na kaming matira na katulad nito. Pagkatapos ng giyera, noong panahong iyon, ang lahat ay nag-aalala lang sa sarili. Walang oras para alalahanin ang iba. Ang boses ng lola ay nanginginig. Pero ngayon, nagtutulungan tayo ng ganito. Ang bansang ito ay nagbago na ng malaki. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, may natanto ako. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas ay nasa mga salita ng lola. Mula sa mga guho ng digmaan hanggang sa diwa ng pagkakaisa ngayon, ito ay isang pagbabagong nakakabigla na naranasan ng isang henerasyon. Ang pawis ng mga matatanda sa bansang ito ang bumuo sa diwa ng komunidad ngayon. Hindi batas ang bumuo nito at hindi rin institusyon ang nagpilit nito. Ito ay bunga ng alaala ng isang henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Nang gabing iyon, natulog ako sa evacuation center, nakahiga sa pansamantalang kama, tumitingin sa kisame at nag-iisip. Lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang mag-connect. Ang tiwala na nakita noong payapa, ang pagkakaisa noong krisis. Hindi sila magkaibang bagay, pareho silang naguugat sa iisang ugat, ang ugat ng tao. Kinabukasan, gumising ako ng maaga. Huminto na ng tuluyan ang ulan. Ang langit ay malinaw. Paglabas ng evacuation center, nagsimula na ang paglilinis. Ang mga nagtitinda ay naglilinis sa harap ng tindahan. Ang mga mamamayan ay sama-samang naglilinis ng basura. Ang mga kabataan ay naglilinis ng bahay para sa matatanda. Mabilis na nagre-recover ang syudad. Pinanood ko ang tanawin at naisip, ganito rin ba kaya noong nakaraang ilang taon? Ang malaking sakit na sinabi ng volunteer ay nagpababa sa akin. Pagdating sa hotel, nag-search ako sa internet at nalaman ang tungkol sa krisis sa pandemya na pinagdaanan ng Pilipinas. Ang katotohanang dumaan din ng Pilipinas sa pandemya. Binabasa ko ang artikulo ng hindi makapaniwala. Ang nilalaman ay nagsasabing ang paraan ng pagtugon ng Pilipinas ay naging modelo para sa buong mundo. Ang drive-thru testing, transparent na impormasyon, kusang loob na kooperasyon ng mga mamamayan. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay hindi ang mga numero, kundi ang imahe ng mga tao, ang mga larawan ng mga Pilipinong nakamask at pumipila ng maayos para sa test, ang mga banner ng mga tao na nag-encourage sa mga medical staff, ang imahe ng mga tao na nag-iingat ng distansya para sa isa't isa. Tiningnan ko ang mga larawang iyon at napagtanto, kahit bago ang virus o bago ang baha, ang paraan ng bansang ito ay pareho. Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa. Ang tunay na dahilan kung bakit tinatawag ng foreign media ang Pilipinas na modelo ay hindi ang sistema, kundi ang bawat mamamayan na nagmask. Walang nag-utos, pero nagmask pa rin. Walang nagbabantay, pero nagdistancing pa rin. Walang humingi, pero nakipagtulungan pa rin. Bakit nila nagawa iyon? Ang sagot ay napakasimple. Kung protektahan ko ang iba, poprotektahan din nila ako. Iyon ang tiwala. Tumingin ako sa bintana, nakikita ko ang mga kalsada ng Maynila na marami pa ring nakamask kahit luwag na ang regulasyon. Pero ang mga taong iyon ay hindi nagmamask para sa sarili, kundi para sa iba.
Ang mga mamamayang mahinahong naninindigan sa kanilang posisyon sa halip na manisi sa isa't isa kapag krisis ito ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa isang nursing home, isang lugar na aksidente kong nalaman, dooy nakakausap ko ang ilang matatanda. Sabi ng isang lolo, ang henerasyon namin ay nagsimula sa zero pagkatapos ng giyera. Tama po, walang makain, walang maisuot, walang bahay. Ang tingin ng lolo ay nasa malayo. Noong panahong iyon, hindi kami kayang protektahan ng Estado. Kailangan naming protektahan ang isa't isa. Kung may nagugutom, ibinabahagi namin ang aming pagkain. Kung may nagkakasakit, sama-sama naming dinadala sa ospital. Ganoon kaming nakaligtas, umaasa sa isa't isa. Nagpapatuloy pa rin ba hanggang ngayon ang ganoon? Sa aking tanong, tumango ang lolo. Ang aming mga anak ay nakita iyon habang lumalaki at ang aming mga apo ay nakikita rin iyon. Hindi na kailangang ituro, hindi na kailangang turuan. Namumuhay lang kami ng ganoon. Kinilabutan ako sa narinig. Ang diwa ng komunidad ng Pilipinas ay hindi gawa ng batas, hindi rin gawa ng paaralan. Iyon ay paraan ng pag-survive na ipinapasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod na kung hindi namin protektahan ang isa't isa, hindi kami makakaligtas. Iyon ay nakaukit na sa DNA ng mga mamamayan ng bansang ito. Sabi ng isa pang lola, tinitingnan ko ang mga kabataan ngayon, hinahangaan ko sila. Bakit po? Hindi sila tulad namin na gutom, hindi rin sila dumaan sa giyera, pero ginagawa nila ang eksaktong ginagawa namin. Ngumiti ang lola. Nakita mo ba noong baha? Karga-karga nila kami, kasing edad lang ng mga apo natin. Natural lang po yun, lola. Sa aking sagot, umiling ang lola. Hindi natural yon, anak. Iyon ay napakahalaga, pero sa Pilipinas, parang natural lang. Iyon ang lakas ng bansang ito. Iyon ang salita ng lola, ang ituring na natural ay siya na mismong kultura. Umalis ako sa nursing home at nag-isip. Ang mga matatanda sa Pilipinas ay hindi lang mga taong namuhay sa nakaraan. Sila ang mga taong ang pawis at luha ay nagtuloy-tuloy tungo sa dedikasyon ng mga kabataan ngayon. Ang pagkakaisang lagpas henerasyon na iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ngayon, sigurado na ako, ang sagot na hinahanap ko ay narito. Ano ang dapat kong sabihin pagbalik sa Denmark? Naging malinaw na, ipinakita ng Pilipinas ang tunay na mukha nito sa gitna ng krisis. Hindi ito advanced na teknolohiya o mararangyang gusali, kundi ang malalim na diwa ng pagkakaisa sa puso ng tao. Ang dapat matutunan ng Pransya, Denmark at buong Europa ay ito. Pagbalik sa hotel, isinulat ko iyon sa aking notebook. Oras na para umuwi, ngunit bago umalis, may dapat akong gawin. Dapat kong isa-isahin ang lahat ng nakita ko, naramdaman ko, at dapat kong ipaalam sa mundo kung gaano espesyal ang Pilipinas. Iyon ang huling gabi ko sa Maynila. Habang nagliligpit ng gamit, inalala ko ang nakaraang 3 buwan. Sa unang pagdating ko, ang puso ko ay puno lang ng pagdududa. Siguro ganito rin dito, panlabas ay marangya pero sa loob ay iba. Pero mali ako. Ang Pilipinas ay malayo sa lahat ng aking naisip. Binuksan ko ang aking laptop at inayos ang mga litratong kinuha ko. Ang coffee shop na iniwan ko ang wallet, ang lola na naglalakad ng mag-isa sa hating gabi, ang kapitan na hubad na lumusong sa baha, ang mga taong nagtutulungan sa kalsadang baha, ang mga mamamayang maayos na lumilikas, ang mga volunteer na kusang nagtipon. Ang bawat litrato ay nagkukwento. Iyon ang mga tanawing hindi ko kailanman makikita sa Europa. Tiningnan ko ang mga litratong iyon at nagpasya. Dapat malaman ito ng mundo. Dapat malaman ng lahat. Kinabukasan, nagtungo ako sa Ninoy Aquino International Airport. Kinausap ako ng taxi driver. Ma'am, naging maayos po ba ang inyong biyahe? Oo, marami akong napuntahan at nakita. Balita ko ay galing kayo sa Denmark. Ano po ang masasabi nyo sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali, paano ako sasagot? Binago nito ang buhay ko. Nagulat ang driver at tumingin sa rearview mirror. Iyon ang bansa na nagpaalam sa akin na lahat ng pinaniwalaan ko sa buhay ay mali. Mabuti po ba yun o masama? Nakangiting tanong ng driver. Napakabuti, dahil nalaman ko na ang katotohanan. Pagdating sa airport para sa departure, nakaramdam ako ng panghihinayang na lisanin ng Maynila. Gusto ko pang manatili ng mas matagal. Pero ang kailangan kong gawin ay nasa Denmark. Sa eroplano, nagsulat ako sa aking notebook. Ipinapakita ng Pilipinas ang tunay na mukha sa gitna ng krisis. Hindi ito teknolohiya o gusali, kundi ang malalim na diwa ng pagkakaisa sa puso ng tao. Nilakbay ang buong mundo.
Bihirang bansa ang makikita na maaari kang mag-iwan ng wallet sa mesa at magpunta sa banyo, maliban sa Pilipinas. Kapag may sakuna, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na laging tumutulong sa iba. Ang pagtugon sa sakuna ng Pilipinas ay sinusuportahan ng puso ng tao, kumikilos bago pa ang sistema. Dito, may isang lahi na higit sa nasyonalidad, isang lahi ng mga taong inuuna ang iba sa gitna ng krisis. Ang diwa ng komunidad ng Pilipinas ay hindi gawa ng batas, kundi bunga ng alaala ng henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Ang dapat matutunan ng Europa ay ito. Dumating ako sa Copenhagen ng madaling araw. Paglabas ng airport, ang mga pamilyar na tanawin ay nasa harap ko, pero ngayon ay mukha na silang iba. Maganda sa labas, ngunit walang laman sa loob. Pag-uwi sa bahay, inayos ko ang gamit at agad na umupo sa harap ng computer. Maraming dapat gawin. Una, kinontak ko ang kasamahan ko sa telebisyon. Marian, nakauwi ka na? Kumusta ang biyahe? Napakahusay at may gusto akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto kong ipakita sa inyo ng live. Gusto kong magplano ng special program. Ilang araw ang lumipas, nag-present ako sa conference room ng telebisyon. Ipinakita ko ang mga litrato at video na kinuha ko sa Pilipinas. Sa simula, nagdududa ang lahat. Totoo ba ito? Hindi ba ito staged? Di ba ang mga bansa sa Asia ay may mga palabas lang sa labas? Pero nang ikinuwento ko ang detalyadong karanasan ko, nagbago ang atmosfera, lalo na nang ikinuwento ko ang tungkol sa kapitan ng barangay. Kapitan ng barangay na direktang nagliligtas ng mamamayan, ang pinuno ang nauuna, talaga bang nangyayari yon? Iyon ang reaksyon na hindi makapaniwala. Hindi rin ako naniwala hanggat hindi ko nakikita mismo, pero totoo ito. So, ano ang gusto mong gawin? Tanong ng isang batikang mamamahayag. Gusto kong gumawa ng special documentary na may pamagat na Pilipinas, ang bansa na dapat matutunan ng Europa. Hindi ba masyadong sensitibo yan? Hindi, iyon ang katotohanan. Ang aking determinadong boses ay nagulat sa kanila dahil ako na kilalang maingat ay hindi pa kailanman nagpakita ng ganitong tiwala. Sa huli, naaprubahan ang plano. Ngunit hindi sapat ang internal lang sa telebisyon. Kailangan ko ng mas malaking entablado. Humiling ako na lumabas sa pambansang telebisyon ng Denmark. Marian Jensen, humihingi ng special interview? Opo, sabi niya ay may mahalagang sasabihin. Alam mo ba kung tungkol saan? Ang alam ko lang, tungkol sa Pilipinas. Nang makita ko ang producer ng pambansang telebisyon, sa simula ay mukhang walang interes. Pilipinas? Ano naman yun? Interesado kaya ang audience? Pero nang ipakita ko ang mga materyales na inihanda ko, nagbago ang mukha niya. Nakakagulat talaga ito, tama. Kaya sa tingin ko ay dapat itong ipalabas. Pero ang audience natin ay naniniwalang ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo. Maingat na sabi ng producer. Iyon mismo ang problema, matigas kong sagot. Ang maniwala sa hindi katotohanan ang problema. Mauulit lang ang mga biktima gaya ng nanay ko. Ang aking boses ay puno ng emosyon. Nag-isip ang producer sandali at tumango. Sige, isasama natin sa special program. Dumating ang araw ng pag-shoot ng programa. Pagpasok sa studio, kinakabahan ako pero sabay nito ang tiwala. Ito ang kailangan kong gawin. Ang host ay nag-introduce. Ngayon, tinatanggap natin ang isang espesyal na guest, si Marian Jensen, na naging mamamahayag sa pambansang telebisyon ng Denmark sa loob ng 30 taon. Ang kamera ay nakatutok sa akin. Ma'am Marian, nabalitaan naming kamakailan ay galing kayo sa Pilipinas at may special story na gustong ibahagi, tama ba? Opo, tama. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Habang tumatanda ako, mas malinaw kong nakikita ang tunay na kalagayan ng bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Tumango ang host. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang nanay ko ay namatay matapos mapabayaan ng higit sa 8 oras sa emergency room ng Central Hospital sa Copenhagen. Ang buong studio ay bumalot sa katahimikan. Iyon ang nangyari sa Denmark, ang bansang tinaguriang pinakamagandang tirahan sa mundo, ang nangungunang welfare state. Pagkatapos noon, nagsimula akong magduda sa lahat. Ang Denmark ba ay tunay na pinakamahusay sa mundo? Ang sistemang ipinagmamalaki ba natin ay tunay na gumagana? Pagkatapos ay nilakbay ko ang buong mundo sa mga lugar ng sakuna. Sa screen, lumitaw ang mga litrato ng field ng sakuna na kinuha ko sa Europa, baha sa Pransya, baha sa Belgium, pag-apaw sa Germany. Pare-pareho lang sa lahat ng lugar, kaguluhan, paninisi, pag-iwas sa responsibilidad at mga matandang napabayaan.
Ang mukha ng host ay naging matigas. At pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Nagbago ang screen, ang imahe ng Maynila ay lumitaw. Sa simula, wala akong inaasahan. Inisip ko na ang mga bansa sa Asia ay pare-pareho lang. Pero mali ako ng lubos. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Hindi ang Denmark ang pinakamagandang bansa. Nagulat ang host. Ang posisyong numero 1 na itinatago ng media ay nasa ibang lugar. Saan po? Pilipinas. Ang aking determinadong sagot ay nagpagulo sa buong studio. Sinimulan kong ikwento ang bawat karanasan ko sa Pilipinas. Ang wallet sa mesa, ang lola na naglalakad ng mag-isa sa alas, 2 ng madaling araw. Ang salitang pumasok sa isip ko ay kahanga-hanga. Sa screen, ipinakita ang mga eksena ng pang-araw-araw na buhay na kinuha ko sa Pilipinas. At pagkatapos, ang mga footages tungkol sa sitwasyon ng sakuna dahil sa malakas na ulan. Nang tamaan ng record-breaking na ulan ang Maynila, inisip ko na ang kaguluhan sa Europa ay mauulit. Pero lubos na naiiba. Ang imahe ng kapitan ng barangay na hubad na lumusong sa tubig ay lumitaw sa screen. Ang kapitan na nagtanggal ng bota at tumalon sa tubig para iligtas ang matanda ang pinuno na nauuna. Ang host ay nagpakita ng kawalang paniwala. Sa isang intersection na nawala ng traffic light, sa halip na busina, ang makikita ay pagbibigayan. Ang mga pasahero sa bus, sa halip na magpanik, ay nagpakita ng kaayusan. Kapag may sakuna, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na laging tumutulong sa iba. Sa aking mga salita, ang buong studio ay bumalot sa katahimikan. Ang pagtugon sa sakuna ng Pilipinas ay sinusuportahan ng puso ng tao kumikilos bago pa ang sistema. Ang imahe ng mga volunteer ay lumitaw sa screen. Walang nag-utos, kusang nagtipon, mga estudyante, mamamayan, may-ari ng kainan. Sa halip na manisi sa isa't isa kapag krisis, ang mga mamamayan ay mahinahong naninindigan sa kanilang posisyon. Ito ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Huminga ako ng sandali. Sa Pilipinas, may isang lahi na higit sa nasyonalidad, isang lahi ng mga taong inuuna ang iba sa gitna ng krisis. At sinimulan kong ikwento ang pinakamahalagang kwento, ang diwa ng komunidad ng Pilipinas ay hindi gawa ng batas, kundi bunga ng alaala ng henerasyon na nagprotekta sa isa't isa. Ang video ng usapan kasama ang lola ay lumabas. Pagkatapos ng giyera, ang lahat ay nag-aalala sa sarili, pero ngayon nagtutulungan tayo ng ganito. Ang pawis at luha ng henerasyong iyon ang bumuo sa diwa ng pagkakaisa ngayon. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Ang tunay na dahilan kung bakit tinatawag ng foreign media ang Pilipinas na modelo ay ang bawat mamamayan na nagmask. Kahit bago ang virus o baha, ang paraan ng Pilipinas ay pareho ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa. Maingat na nagtanong ang host, kung gayon, ano ang dapat matutunan ng Denmark? Hindi ako nag-alinlangan. Habang tumatanda, isang katotohanan ang mas nagiging malinaw. Ang isang bansa na ligtas at nagmamalasakit sa isa't isa ang isang bansang tunay na mayaman. Habang tumatanda tayo, sa anong bansa natin gustong manirahan? Ipinakita sa atin ng Pilipinas ang sagot. Ang huling salita ko ay nagdulot ng katahimikan sa buong studio. May dahilan para maging huling opsyon ng isang matanda ang Pilipinas matapos libutin ang lahat ng bansa sa mundo. Pagkatapos ipalabas ang programa, sumabog ang reaksyon. Totoo ba ito? Mas mabuti ba talaga ang Pilipinas kaysa sa atin? Nagkamali ba tayo? Nagkaroon ng mga debate, ngunit hindi ako nagsisisi dahil sinabi ko lang ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag-imbitasyon para magsalita mula sa European Security Experts Forum. Ang nilalaman ay gusto nilang mag-present ako tungkol sa resilience ng lipunang Pilipino. Masaya ko itong tinanggap. Sa forum na ginanap sa Brussels, muli akong nagpatotoo sa harap ng mga eksperto mula sa buong Europa. Tinuruan ako ng Pilipinas ng isang mahalagang aral. Ang krisis ay hindi nalulutas ng sistema, kundi ng tao. At ang pinakamalakas na sistema ay nagmumula sa puso ng tao. Pagkatapos ng aking pagsasalita, marami ang lumapit sa akin. Gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Mukhang dapat din nating matutunan kung paano gumawa ng ganitong lipunan. Ang sagot ko, hindi ito magagawa sa isang iglap. Ito ay tiwala na binuo sa loob ng maraming henerasyon. Pero kung magsisimula tayo ngayon, ang susunod na henerasyon ay makikinabang dito. Nang gabing iyon, mula sa bintana ng hotel, nakita ko ang maganda at malinis na gabi sa Brussels, ngunit may nararamdaman akong kulang. Naalala ko ang mga kalsada ng Maynila sa gabi kung saan kahit alas
Uno ng madaling araw ay ligtas maglakad, kung saan ang isang lola ay maaaring sumakay ng tren ng mag-isa, kung saan ang isang estranghero ay nagbibigay ng plastik sa isang dayuhan. Kailanman, dapat akong bumalik at marami pang matutunan. Ang edad ko ngayon ay 60. Iniisip ko na alam ko na kung paano mamuhay sa nalalabi kong bahagi ng buhay, humanap ng katotohanan, ipaalam ito sa mundo, at magsikap na lumikha ng mas mabuting mundo. Iyon ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas. Alas, 12 ng hating gabi sa Denmark, oras na hindi na lumalabas ang tao, pero sa Pilipinas, iyon ang oras na ang isang lola ay ligtas na makakapaglakad. Hindi ba't patunay ito ng isang bansang tunay na maunlad? Naniniwala ako sa gayon, at nais kong iwan ang paniniwalang iyon bilang patotoo sa nalalabi kong bahagi ng buhay. Gusto kong tanungin ang lahat ng nakikinig sa kwentong ito, sa anong klaseng kahanga-hangang bansa tayo naninirahan? Sa mga mata ng isang dayuhan, nakikita natin ang ating mga halaga na kadalasan ay hindi natin napapansin. Ang pang-araw-araw na kaligtasan na itinaturing nating natural ay para sa iba ay isang pangarap. Ang imahe natin na nagpoprotekta sa isa't isa sa gitna ng krisis ay isang aral na dapat matutunan ng mundo. Ang bansang ito ay binuo ng pawis ng ating mga ninuno. Tayong bagong henerasyon ay naninirahan sa isang Pilipinas na dapat nating ipagmalaki.